Bakit po nababalis ang isip ng tao na kung minsan siyang pinamumulan ng nerbiyos, Bakit po nababalisa? balisa? Alam nyo, ang tao kasi po, ano yan eh, meron siyang, tawagin natin ano, the human person is an adaptable organism. Kaya, halimbawa, sa buong maghapon, maayos ang buhay, may pera, may makakain, malusog ang mga anak, okay yun eh. Adapted ka dun sa situation na yun. Pero pag yun nag-iba, dun nagkakaroon ng stress, kabalisahan. Hindi tayo sanay minsan agad-agad na mag-adjust dun sa sitwasyon na dumarating. Yun po ang pinanggagalingan ng kabalisahan sa buhay ng tao. Yung nandun ka sa maayos na lugar, bawa, nandun ka sa dagat, Brother Willie, no? Opo. Di ba magkakasama tayo sa dagat? Tapos, nagmamadali ako. Mahigit yata tayong 1,000 nun eh. Opo. Nagmamadali kami, hindi kami aabot sa trabaho. Iniwan ko po sila kapatid na Willie doon sa dagat. Hindi, sa barko. Sa barko. Doon sa Pantalan. At kami humabol sa biyahe ng eroplano. Kasi 2 araw ang biyahe. Sa barko? Oo, sa barko eh. Sa eroplano is 1 oras lang eh. Sakay kami sa eroplano. Aba, nung pala kami nakauwi na eh. Sumigwada yung meron yatang Bagyo. parang bagyo, Brother Willie, lahat daw ng pangako, naipangako ni Brother Willie sa Diyos nun eh. Dahil talaga nag-aano na sila eh. Gaganong-ganon yung barko, tila lulubog eh. Napakalaki po ng alon, mas malaki sa barko eh. Sa Palawan yun Buti naman at ako'y na aeroplano nun. Ngayon, sabagay sabi ni Ramil, takot daw ako sa aeroplano. Hindi. Takot lang ako sa aeroplanong gegewang-gewa. Meron ba naman nasakyan tayo aeroplano, tumutulo eh. Ngayon, ganun sitwasyon na sa umpisa wala namang bagyo, tapos bigla may dadating na bagyo, maiiba, doon nababalisa ang tao, hindi ba? Opo. Yun po talagang dumarating sa buhay ng tao, yung kabalisahan. Ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa 16 ng Juan, ganito. Sa talatang 33, ito po ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Ayun. Sa sanlibutan talaga po merong kapighatian ng tao eh. Laksan nyo ang wika ang loob sapagkat aking dinaig ang sanlibutan. Hindi ho nawawala yung kabalisahan sa buhay. Ano nga yung tanong nila? Ba't daw po nagkakaroon ng nervyos, balisa ang tao? Yun nga, dahil sa pagbabago ng pangyayari sa buhay kuminsan. Minsan naman, it is brought about by minsan tragedy. Di ba? Meron kagaya nung kamakailang nangyari sa mga sumakay sa super ferry, no? Opo. Napakaraing nawala. Hindi na makita. Yun, kabalisahan yun eh. Sa pamilya ng mga nakasakay doon, siyempre malaking kabalisahan yun. Yun po ang nangyayari. Kaya, sabi naman ni Kristo sa Biblia, laksan ninyo ang inyong loob. Napakatwid, ang pangkontra sa kabalisahan, yung laksan mo ang loob mo. Sabi ng ating Panginoon. Yun po nakukuha yan sa pananalig sa Diyos eh. Yung ikinababalisa mo, sa Diyos mo ipagbilin. 4:6 ng Filipos, kapatid na rin.
Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayon, sabi, huwag kayong mabalisa sa lahat ng mga bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at daing ay na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang kailangan pag may balisan dumarating, manalangin ka agad sa Diyos. At kung ikaw ay tapat na tumatawag sa Diyos, bibigyan ka niya ng lunas sa iyong ikinababalisa. Ganun po yan, kapatid.